Attention to all SSS pensioners, kakapasok lang na balita, magtatakda ang SSS ng panibagong yugto ng pagtaas ng pensyon at programang microloan sa year 2026. Sa video na ito, pakitapos hanggang sa dulo para malaman ang buong impormasyon. Inihayag ng pamunuan ng Social Security System noong Sabado na naghanda ito ng iba't ibang programa para sa pagpapatupad sa taong 2026 na pangunahing naglalayong makinabang ang milyon-milyong miyembro nito sa buong bansa. Sabi pa ni Robert Joseph Montes de Claro at Pangulo, inaasahan namin ang taong 2026 kung saan patuloy naming ipapatupad ang mga umiiral na programa habang bumubuo ng mga bago at pinapalakas ang serbisyo sa mga miyembro, pati na rin ang pagpapalawak ng saklaw ng SSS sa buong bansa at sa ibang bansa. Pagsapit ng Setyembre, sa susunod na taon, sinabi ni De Claro na isasagawa ng ahensya ang pangalawa hanggang sa huling yugto ng Pension Reform Program para sa isa pang yugto ng pagtaas para sa lahat ng mga pensyonado. Dagdag pa niya, maaari ring gamitin ang Emergency Loan Program para sa taong 2026 hanggang December 9, 2026 o hanggang sa maalis ang deklarasyon ng kalamidad. Kasunod ng pag-aproba ng Social Security Commission sa mga alintuntunin nito, ang programa ng microloan ay ipatutupad din sa unang bahagi ng taong 2026 ayon sa pinuno ng SSS. Sa gabay ni Finance Secretary Frederick Go, ang microloan program na ito sa pamamagitan ng mga kasosyong institusyon sa lalong madaling panahon bilang isang mas ligtas at abot-kayang opsyon para humihiram ng pera para sa mga panandaliang pangailangan na may 15 hanggang 19 na araw na tenor at interest rate na 8% kada taon o 0.67% kada buwan. Upang matiyak na walang maiiwan na manggagawang Pilipino, sinabi ni De Claro na itutuloy ng ahensya ang pagbubukas ng mga lokal at sa ibang bansang sangay sa taong 2026. Dagdag pa niya, nagbabalak ang SSS na magtatag ng mga Foreign Representative Office sa Madrid, San Francisco at Macau, habang nagtatag din ng 10 bagong sangay sa lokal. Bukod dito, ang pondo ng pensyon ng Estado ay nakatakdang kumuha ng humigit kumulang 1,800 tauhan upang ganap na mabigyan ng mga tauhan ang mga frontliner, physical man o virtual, sa pamamagitan ng elektronikong paraan, ayon sa mataas na opisyal ng ahensya. Sabi pa ni De Claro, nilalayon ng pagsisikap na ito sa recruitment na tugunan ang mga kakulangan sa paghahatid ng serbisyo at paghawak ng mga kahilingan para sa tulong at iba't ibang reklamo. So yan lang po ang latest update.